Hi guys, Omel Cruz po. Welcome back sa channel Omel Droner. Sa video na to, aking ituturo kung paano gamitin ang mga bagong drones ni DJI. Itong DJI Lite 1 and Lite X1. So ang video na to ay para doon sa mga nakabili na at sa mga balak pang bumili ng drone na ito. So balik basic tutorial po muna tayo. Unang-una niyong kailangan gawin ay i-prepare yung area na inyong papaliparan. Ilagay mo muna siya sa landing pad. Hindi ko muna isasuggest na i-hand catch or hand launch kasi hindi pa kayo sanay. Beginner pa lang tayo. Gamit kayo ng landing pad para safe yung inyong drone. Bago nyo paliparin, i-check nyo muna. Tingnan nyo muna lahat yung propellers. Maayos ba? Okay, so basically, okay naman. Kunin ang controller. Ilagay na yung stick dito. Ibukas yung antenna. And then power on. Meron ding simulator, kung hindi nyo pa alam, pwede kayo magpalipad ng drone gamit yung simulator. Ang maganda sa simulator, kahit na ilang beses nyo pang ibangga yung drone ninyo, hindi kayo magagastusan kasi simulator lang siya. Pero the same ang feeling ng pagpapalipad sa simulator. Iset natin yun sa panibagong video. Balik tayo rito sa DJI Fly. So kapag pinandar ninyo ang controller ninyo, ito yung pinaka homepage ng inyong Fly app. Power on nyo na yung aircraft. Ano ba yung mga nandito sa screen na to? Tingala ko ng konting camera para mabasa natin. Yun. Okay, so kita na. Ito ang pag-usapan natin. Ito yung end mode at saka take-off permitted. Yan yung tinatawag na pinaka-status bar. Dito nakasulat kung mayroong mga warning, error. Pwede nyong press ito. Nakalagay RTH altitude 100 meters. Pag siya ay nawala ng signal or pina-return to home, siya ay aangat muna ng 100 meters kasi doon siya nakaset. Depende, dalawang klase kasi yung RTH. Merong preset at saka optimal. Pero mamaya ko na ipapakita yan. Ang maximum altitude naman na allow tayong magpalipad ay 120 meters. Pero pwede mong i-adjust yan. Pero yun ay bawal i-adjust. Hindi natin gagawin. Sa distance naman, nakalagay sa no limit. Okay, SD card. So meron na lang 8.4 GB na available. Meron tayong 64 na SD card na naka-install sa ko. Kunti na lang pala yung laman nito. Dito naman sa upper right, nakalagay dito 94. Pagka pinress mo yan, may mga numbers dyan na lalabas. Pero hanggang hindi siya lumilipad, hindi dumidisplay. Mga information yan kung gaano pa katagal lilipad yung battery mo. Nakalagay until RTH, nakalagay ko ilang minutes and seconds. And then dito sa gitna, until force landing, yung ilang minutes na lang para mag-force landing siya. At saka yung pinaka-huli dito sa tatlo ay yung until battery depleted, yung talagang maubos na yung kanyang power. Susunod naman, ito yung RC signal. Yan, nakalagay strong RC signal. Meron yung moderate, merong weak. So, depende, meron yung bars. Nagbabawas siya kung mahina yung signal. And then dito, ito yung sensing system niya. So, para sa mga beginners, I recommend na ilagay ninyo sa brake. Para pag may obstacle, magbe-brake siya. Nabanggit ko naman na meron siyang obstacle sensors, gumagana yan, huwag lumilipad. Pag nakakita ng obstacle, yan ay nagbe-brake kahit saan. Sides, likod, sa taas, sa baba, siyan ay magbe-brake. Pwede ring bypass. Yung bypass, pag lumilipad ka, kusa siyang mag-iiwas kapag may obstacle. The default niyan ay nasa brake. Ito naman yung GPS satellite count. Dito nakalagay ay strong positioning signal. Okay, so lilipad to na maayos, nalalaman niya kung nasaan yung location niya. At sa ngayon, meron siyang 30 satellites. At least 8 satellites ang kailangan mo para makakuha siya ng location. And then, susunod naman, merong 3 dots sa taas sa gawing pinakasagad na kanan, pinakamataas. So, ito yung main menu. Pag pindot mo yan, yan na. So, sa unang-una is safety. Ito yung kanina, yung bypass, break off. Sineta natin yung kanina. Nandito rin siya sa main menu. Display radar map. Dito yung pag lumilipad ka, lumalabas yung radar map. Yan, ito yon, flight radar map. And then, advanced RTH. Ito yung sinasabi ko kanina, merong optimal at merong preset. Yung optimal, ito yung hindi na siya aakyat ng 100 meters. Gagana yung kanyang obstacle sensing system na kapag may obstacle, kusa siyang iiwas para makabalik sa home point. Ganon siya babalik sa iyo. So, nakalagay siya ngayon sa optimal. Ito yung mga status ng drone, compass, IMU. Okay, battery info. Dito yung malalaman kung ilang cycle na ba yung battery nyo. Dito sa akin, meron ng 4. Okay, pati yung mga battery voltage niya, pati temperature na 40 na, umiinit na. Hindi tayo lumilipad eh. Masama kasi naka-standby yan ng matagal. Dapat pinapalipad na yan. Kailangan akong bilisan para hindi siya mag-overheat. Unlock geo zone para sa mga restricted zone. Iwasan yung palipad ron.
Meron dito advanced safety settings. Ito, pag nawala ng signal, return to home ba or descend or mag-hover. Ito yung magiging behavior niya kapag nawala siya ng signal during flight. Ano yung mangyayari sa kanya? Kaya nag-signal loss, ano yung gagawin niya? Return to home, magdi-descend or magla-landing, or mag-hover. And then visual positioning and obstacle sensing. Ito, pwede mong i-off yung sensor dito, yung pati yung ilalim niya. Pero hindi ina-advise na gawin niya. Ito, pag pintot ko yan, halagay when disabled, aircraft relies only on GNSS to hover. Sa satellite lang siya aasa. Pero problema, baka mamaya mahina yung satellite, medyo lilikot yan. So, hindi isinasuggest na, lalo na sa beginner, na i-off nyo yan. Okay? Hayaan natin siya naka-on. Okay, sa control naman tayo. Sa control, ito mga iba-ibang parameters. Ito, huwag nyo nang galawin yan. Okay, ito gimbal mode. May follow, may FPV. Kung gusto nyo i-try yung FPV, yung gimbal niya medyo tumatagilid, pwede nyo, pero sa ngayon, naka-follow mode muna tayo. Gimbal calibration, okay, no need, hindi nyo kailangan adjust yung mga yan. Okay, mode 2 ha, stick mode, mode 2. Pwede nyo baguhin tong C1, C2 sa likod. Okay, huwag na natin galawin yan. Camera, so MP4, color normal. Wala itong ibang light to 1 to, walang adjustment ng color. Yung light to X1, pwede yung DLAG M, meron siyang DLAG M. Coding format. Okay, video subtitles, pwede nyo i-on, pwedeng hindi. I-off nyo na lang muna. Hindi nyo naman kailangan ng subtitles. Depende sa inyo kung kailangan nyo yung magkakaroon mga additional information doon sa video, may mga nakasulat. Okay, anti-flicker, okay, nakaset lang sa auto. Histogram, ito yung may lalabas dito. Ito yung maganda to kung silaw na silaw, nakikita nyo dyan kung marunong kayong gumamit yan. Okay, so wag na muna natin baguhin yan. Overexposure warning, ito yung nagkakaroon ng zebra lines. Mga bagong bilhin ng mga new owner ng drone, nagtataka sila ba doon nagkakaroon ng guhit-guhit na ganyan. Alam nila nasira yung camera. Actually, yan yung overexposure warning. Ito yung zebra lines. Pwede mo siyang i-off. Okay, para hindi. Pero maganda rin naka-on para alam mo overexpose na yung video mo, masyado nang maputi, nagkakaroon ng mga zebra lines. Okay, grid lines. Ito yung pagkapindot mo lahat yan, magkakaroon ng guhit yung screen. Nakikita nyo ba may guhit? Tingnan natin. Ayan o, nagkaroon siya ng mga guhit na white dito. May diagonal, may vertical, may horizontal, at saka may center point. So, alisin muna natin. Frame guide, kung gusto mo magkaroon ng frame, ito yung mga iba-ibang sizes niyan. Merong square, try natin. Okay siya, yan, naging ganyan siya. May guide kung ano, pwede mo i-frame sa square yung video. Okay. And then, balik tayo sa iba. Alisin muna natin yung ano, off muna natin. White balance, auto lang. Okay, ito pa mga SD card. Papalitan mo ng name, yung mga folder, at mga kung ano pa. Wala namang masyadong gagalawin dyan. Transmission, usually dual band and naka-auto. Walang gagalawin dyan, malakas na ang signal yan. And then sa about, mga information about your drone, yung mga updates, mga firmware, and so on and so forth. Nandito naman sa gawing kanan, sa ibabaw ng shutter button or ng video recording button, merong pipindutin dito para makita mo yung mga iba't ibang settings ng camera. Meron dito sa photo, magsuswitch sa photo. Sa photo, merong AEB, burst, at saka time shot. Sa video naman, ay video meron dalawa. Isang normal, saka slow motion. Pag pindot mo to magiging slow motion settings. Nakalagay dito sa ilalim ay 4K 100. Okay, balik tayo sa normal. And then, ito yung master shots. So, hindi mo siya mapapasok hanggat hindi lumilipad yung drone. And then, quick shots, hyperlapse, and then panorama. Okay, so, lagay mo na natin sa video and normal. Sa ilalim niya, nandito yung red na circle. Ito yung pagpindot mo, magre-record na yan. Yan. Equivalent din yan dito sa pindutan dito sa gawing kaliwa, taas. Pag pindot mo yan, yun, nag-record din siya. Okay, so ito naman ay portrait and landscape. Ito yung para sa maging portrait ay yung video kamatch ng iyong cellphone, ng iyong kuha. Sabi ng iba, full screen, paano mag full screen. Ang tamang term ay portrait mode. Nagiging portrait mode yung recording. So, pag nagre-record ka, pagkakasyahin mo rito yung framing mo, yung subject mo dyan sila. Kasi once na lumabas yan, hindi yan makakasama sa recording. Okay, so balik natin sa landscape. Since YouTube tayo, naka-landscape tayo. Yan ating settings. Ito, 1x. Pag pindot mo to, magiging 2x, and then 3x, and then 1x ulit. So, yan yung zoom. Nagzo-zoom, ano.
Tingnan tong clouds na to na mahaba. Pag pinit mo yan, lalapit siya na yan. And then, meron ding zoom dito. Dito sa RC2, meron siyang zoom dito. Pagka in-adjust ko to, yan. So, meron din siyang zoom settings yan. And then, sa ilalim ng record button ay nandito yung playback. So, lahat ng mga ni-record mo, dyan mo mapapanood. Okay. Sa ilalim naman, nakalagay dito, pinaka lower right, nakalagay ay auto. Pag pindot mo yan, sa ngayon naka-auto, no? Ayan, yung storage niya, yung resolution ng frames per second, yung res and FPS, ay nakalagay 4K 30, and then EV, exposure value, yan yung number. Pagka pindot mo yung auto, mababago yan. Ayan. So, umadjust na siya, dumami yung information, pwede nyo pindutin lahat yan para baguhin yung mga iba't ibang settings yan. Okay, so pag-aralan nyo yung mga camera settings na gusto ninyo. Okay, andito yung mga 1080, 4K, FPS, 30 FPS, yan, pati yung ito sa taas, yung white balance. Normally, 5600K lang naman yan. Tapos na tayo rito, balik muna tayo sa normal. And then dito sa ilalim, ito sa lower left, meron ditong nakalagay 0.0 at saka 2.4M. Yung 0.0, yun yung height. Diyan yung makita kung gaano kataas yung lipad ng drone niyo. Tapos yung merong maliit number, 0.0M per second. Ito yung meters per second kung gaano kabilis siya umaakyat. And then ito yung 2.5M. Ito yung distance niya from the home point. So nakalagay sa 2.6. Medyo uma-adjust yan eh. Meron tong error na up to 5 meters. So ito naman sa katabi niya yung 0.0M/S. Ito yung kung gaano siya kabilis gumagalaw. Yan, kumbaga yung kilometers per hour niya yan. And then pinakasagad dito sa lower left, pinakasagad. Ito nababago to. Pindot mo yan. Ito naman yung vision assist, and pag pindot mo to, ito yung pinaka maps niya. Pinindot mo sa gitna, lalakyan. Yan. Nagsasabi ng information kung nasaan siya. Minsan, hindi ganyan na itsura niya kasi hindi siya nakakonect sa hotspot. Sa ngayon, naka-hotspot siya sa phone ko para magbigay siya ng mga information. Marami ka ulit makikita rito. Dito ay pwede mo makita yung sa pinakailalim, pwede mo gawing standard, satellite view, or mix. Pagka satellite view, magiging itsura niya parang yan, satellite view. Yan, actual, Google Maps. Yan. Ngayon, yung mix naman, maglalagay yan mga information, ng mga lugar-lugar, kung nasaan lugar ka na. Yan. Okay, so sa standard tayo muna. Yan, para hindi masyadong maubos yung data ng phone. Okay, so meron dito, find my drone. Kapag nawala yung drone, mapipindutin mo to, ituturo niya yung last location ng drone mo. And pwede mong i-on yung beef. Yung tutunog siya habang hinahanap mo. Okay, wag naman sana. Okay, balik tayo dito sa normal view. And then, dito sa pinaka-gitna ng kaliwang section, or meron ditong arrow up, ito yung take off. Pag pindot mo yan, ito na, take off na yung ating drone. Kung magpapalipad kayo, layo muna kayo. So, adjust ko lang yung camera. Medyo maputik ngayon dito eh. Okay, so pipindutin natin to. Ayan, and then hold. Yun. Mag-hover muna siya ng around 1.2 meters mula do sa landing pad niya. Okay, basic controls. Pagka tinulak ko to, pumorward yung drone. Pagka binalik ko to, aatras yung drone. Okay, pagka ikinaliwa ko to, kaliwa yung drone. Pagka kinanan ko to. Okay, so balik muna natin sa gitna. Sa simula, medyo dahan-dahan lang muna. Ramdamin nyo kung paano gumagalaw yung drone. Kasi the more na ipinupush nyo yan, mas mabilis yung kanyang galaw. Pagka dahan-dahan, halimbawa, ibina ko siya or isinide ko siya para mas madali nyo makita, yan, dahan-dahan siya. Pag sinagad ko, mabilis. Okay, balik ulit tayo, dahan-dahan lang. Namnamin nyo muna yung pagkukontrol, dahan-dahan lang. Ito naman sa kaliwang stick, ito yung rotation. Okay, yo, ang tawag dyan, yo. Okay, umiikot pa kaliwa, umiikot pa kanan, clockwise. Ito yung clockwise, and then ito yung counterclockwise. And then, same stick pa rin. Pag itinaas nyo naman, aakyat yan. Ito yung papababa. Yan. Okay, so, yan. Yan ang pagpapataas ng pagpababa. Additional control sa camera naman, ito, tilt. Ayan. Pagka in-slide ko pa kaliwa, tumitilt down yung camera. Pakita ko rin. Pagka ginaganyan ko, yan, kita nyo, tumataas yung camera. So, kapag in-adjust ko, ayun o, dahan-dahang tumitik lang yung camera.
Okay, sa ngayon yung C1 button, itong pindutan dito sa likod. Pag pindot ko yan, mabilis siyang yuyuko. Yun. Pag pindot ko yung C1 sa likod, ito yun. Pag pindot ko, yun. Okay, so may mabilis siyang pagpindot. Check ninyo yung obstacle sensing niya. Halimbawa, pinalayo ko siyang ganyan, and then, palalapitin ko sa atin yung drone, papupuntahin ko sa atin, ha? Babangga sa atin. Tingnan niyo yung mangyayari. So, huminto siya. Gumana. Kahit na i-push mo yan forward, yung stick, ayaw na niya kasi nakikita niya tayo. So, ganun gumagana yung obstacle sensor ng drone. Halimbawa, patalikod. Yan. Nakatalikod sa atin yung drone. Ipo-forward ko siyang ganyan. Tapos, papatrasin ko dito yung drone. Dati kung gumagana yung signal pag paatras. Okay, gumagana, pero malapit. Halos dikit na sa akin yung drone. At least safe ka pa rin. Hindi ka atrasan ng drone. Isa pa, para mapakita ko ulit. Okay, atras ko. Okay, huminto na siya. Okay, so gumagana yung sensor niya. Try din natin ang patagilid. Patagilid ang control. Dito punta niyan. So, huminto na rin siya. Ayaw niya na rin pumunta rito. Okay. So, yun ang basic na pagpapalipad ng Lito 1. Lito 1 and Lito X1 ay halos the same. Meron ditong C and S. C means cine mode, cinematic mode, N is normal, and then yung S ay sport mode. Kapag cine, ito yung gusto nyo dahan-dahan pa lang, mabagal ang galaw ng drone. Natin yung lipad niya, mabagal siya, kahit yung yun niya ang bagal. Yun. Mabilis pa rin. Mabilis siya nawawala sa screen. Yan. Nga pala, yung mga sticks, pwede nyo kontrolin ng sabay-sabay. Yan. Kamukha niya, sabay ako nag-forward and then nag-yo. Yan. Pwede nyo magawa. Okay, sa umpisa, dahan-dahan lang muna. Huwag nyo madaliin. I-enjoy nyo muna yung pagpapalipad ng inyong drone. Ganyan-ganyan lang muna tayo sa simula. Pabalikin na natin dito. Okay, so naka-cine mode, medyo mabagal siya. Suggested ko ito sa mga beginner na bago pa lang nagpapalipad ng drone. Okay, normal. Okay din, medyo mabilis na siya ng konti. Ayan. Kung napansin niyo, bumilis na siya. Ayan. Okay. And then, ito, huwag nyo munang gagawin, sport mode. Pag nag-switch tayo sa sport mode, naka-sport mode ngayon yan, yan, mabilis ang response ng drone. Okay, kita niyo yung drone? Yan, naka-zoom na siya, naka-focus na siya, I mean. Yan, ang bilis na siya ngayon, no? Okay, agile na. Pero, hindi ko sinasuggest na gawin niyo ito sa mga beginner, ano. Kung gusto niyo gawin ito, i-try niyo sa maluwang na lugar. Or magsama kayo ng marunong magpalipad para hindi kayo ma-out of control. Kasi, pagka ganyan na, hindi na gumagana yung sensor. Pwede na niya tayong mabangga. Ilalapit ko dito. Magdadire-diretso yan. Hanggat hindi ko ini-stop yan dito, okay. Kailangan ko siyang hinto kasi babanggain niya na yung babanggain niya na yung camera, oh. Okay. Okay, ganun ang response siya kapag naka sport mode. Okay, balik tayo sa normal mode. Meron din ditong additional formation, ano. Pag pindot nyo to, meron niyang isa pang video yan. Ito yung tinatawag na video assist. So, pwede mo tong i-hold and then i-move mo rito sa taas. Yan. Pindutin natin yan. Nakikita natin ngayon yung mga nakikita ng sensors niya. Ito sa right, then sa left, yung ilalim, yan. So, pag pintaas ko yan, ayan o. Hindi naman, tetesting natin yung LiDAR feature nitong. So, palili pa rin natin siya doon sa mga sisikip na lugar. Ngayon, naka-on yung ating obstacle sensor, pero hindi siya humihinto. No? Ayan. Hindi siya nagbe-brake. Nagre-red siya, pero dire-diretso siya eh. Halimbawa, ko siya rito. Diretso ko siya rito. Ayun, humihinto naman. Pero halimbawa, i-push ko siya rito. Ayan o. Lumulusot-lusot siya. Kahit na pala, ayan o. Yan pala yung feature ng ng LiDAR. Kahit na masikip yung lugar, lumulusot siya. Grabe. Ayan o. Diba? Okay. Ang galing. Halimbawa, mag-artist ako, yun yung home point ko. Ano gagawin niya?
Ayan. Tingnan natin baka pumunta to sa wire. Oops, so hindi naman. Okay, umakit siya ron. And then, dati ko siya dadaan. Ayan. O, pwede ka naman lumagpas eh. Hindi pa siya minsan yung smart minsan eh, sumosobra smart. Wow, napakabilis. Grabe. Grabe. Yung pa yung gusto niyang daanan, hindi ko pala na-record. Pero at least naka-screen record naman. Grabe. Yung pa yung gusto niyang daanan. Ayaw niya pa dumaan diretso sa ibabaw. Pumasok pa sa ilalim. Landing. Nakatapat ba? Okay, tumapat naman. Oh, kaya. Bullseye. So yun guys, medyo mataas na yung araw. Mahirap na mag-record ngayon. Kung meron pa kayong katanungan, pakilagay na lang sa comment section. Please like nyo yung video para tumaas naman yung ating subscriber para makagawa pa tayo ng mas marami pang video. So hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa muli.